May mga insektong sa kung anong kababalagaan at kapangyarihan ay nagagawang pumatay ng tao. May paraan kaya upang masugpo ang lagim na hatid ng mga killer bees. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Napi na magatang mga bubuyog na pumapatay sa isa na naman gabing ng lagi. Dosay ka sa sahig! Bakit umaagos ang dugo sa braso mo? Nay! Ha? Anong ginawa mo? Gusto ko na mamatay! Naglaslas ka ng pulso mo! Buntis po ako! Buntis ka! Tinalikuran mo ako ng labyo ko. Kaya ayoko nang mabuhay. Nakipagnobyo ka nang hindi ko alam? Nay, patawad po. Patawad. Sino? Sino ang dapat managot nito? Sino? Patawad po. Laksan mo loob mo, Roselia. Dadaling kita sa ospital. Magagamot ka. Roselia! Roselia! Ano po? Aling Maura? Patay na po si Roselia? Wala na siya, Neri. Naglaslas ng pulso. Kawawa naman ang kaibigan ko. Ikaw ang alam kong pinakamatalik niyang kaibigan, kaya kita pinuntaan. Aling Maura, Sino ang nobyo ng anak ko, Neri? hindi ko po alam. Magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi po ako nagsisinungaling. Binabalaan kita. Suko sa langit ang galit ko sa lalaking naging dahilan ng pagpapakamatay ng aking anak. Kapag hindi ka umamin, kung sino man siya, madadamay ka sa ngit-ngit ko. Masama ang mangyayari sa iyo. Loren! Anak! Anong nangyari? Bakit mo ibinato ang baso sa sahig? Wala ho. Ilang araw na kitang nakikitang ganyan. Madalas kang parang balisa. Hindi ka makakain at hindi ka makatulog. Madalas ka pang uminom na dati naman hindi mo ginagawa. Papasok na ho ako sa kwarto ko pa. Sandali lang. Inaantok na ho ako eh. Mag-usap muna tayo, anak. Gusto ko na ho magpahinga. Pag-usapan natin, ano man ang problema mo? Paano kita matutulungan kung hindi ka magtatapat sa akin? Loren! Loren! Tay, natatakot po ako kay Aling Maura. Si Maura nakabarangay natin na kumausap sa'yo kanina. Opo. Oh. Balita pong isa siyang mambabarang. Oo eh. Kaya maraming nangingilag sa kanya eh. Bakit ka matatakot sa kanya? Nagbanta po siya sa akin. Binabalaan kita, Neri. Suko sa langit ang galit ko sa lalaking naging dahilan ng pagpapakamatay ng aking anak. Kapag hindi ka umamin sa akin, madadamay ka sa ngit-ngit ko sa kanya. Masama ang mangyayari sa'yo. Ano po kaya gagawin ko, Itay? Huwag kang matakot, anak.
Baka barangin po ako ni Aling Maura. Kapag ginawan ka niya ng masama, akong makakalaban niya. Matagal na akong biyuda. Nawala pang nag-iisa kong anak. Nagsosolo na ako ngayon sa buhay. Ngayong nailibing na si Roselia, gagawin ko na ang nararapat kong gawin. Ang mga alaga kong bubuyog, ilang araw ko na silang hindi napapakain. Sinadya ko talagang gutumin sila para sa aking binabalak. Ngayong nailapag ko ng garapon ng mga insekto sa loob ng tatsulok na guhit, magsasagawa na ako ng orasyon. At kapag naisagawa ko na ang nararapat na seremonya, pakakawalan ko na ang mga bubuyog at uutusan ko sila na magsabog ng lagim. Anak, halatang halata na may mabigat kang problema. Iwan niyo na ako pa. Please. Gusto kong mapag-isa. Hindi ako lalabas dito sa kwarto hanggat hindi ka nagtatapat sa akin. Madalas kayong busy sa trabaho niyo. Ayaw na ayaw ninyong maistorbo. Tama. Naging kaugalian ko na bilang entomologist na magkulong sa laboratorio sa pagsasaliksik sa iba't ibang insekto. Pero noon yun, anak. Noong nabubuhay pa ang mama mo, na siyang lagi kong inaasahang maaari mong lapitan sa anumang problema mo. Pero wala na ang iyong mama. Mahigit 1 taon na siyang yumao matapos siyang maaksidente. Ayaw kong abalahin kayo pa. Anak, ano man ang problema mo, tutulungan kita. Magtapat ka lang sa akin. May naging nobyo ako. Lihim ang naging relasyon namin. Minsan, nakalimpot kami. Nagbunga yun. Walang problema. Sino man ang babaeng nabuntis mo, ipakakasal ko kayo. Bibigyan mo ng pangalan ang magiging anak niyo. Wala na akong nobya ko pa. Anong... Nagpakamatay siya. Matapos ko siyang talikuran dahil sa ibang babae. Lauren, Ang masakit. Kung kailan wala na ko siya. Saka ko natabang siyang talagang mahal ko. Pero paano ko siya babalikan pa? Wala na ho siya. Kasalanan ko ang lahat. At pinagsisisihan ko yun. Aling Maming! Neri, huwag kang matakot. Maming, kinala ko sa yung anak ko dahil nagtataka kami. Habang tumatagal, lalo po lumalaki ang sugat ko sa braso na kinagat ng bubuyog. Naipadoktor ko na siya. Nalagyan na namin ng gamot ang sugat niya, pero hindi pa rin gumagaling ang kanya sugat. Huwag kang mag-alala, Edong. Oh, Sisikapin kong magamot ang anak mo ng mga nalalaman ko bilang albularya. Lalo po tumitindi ang kirot sa sugat ko, Aling Maming. Itay! anak. May gumagalaw po sa loob ng sugat ko. Ha? Parang, Po!
Para may gustong lumabas sa sugat mo, Neri. Ba, may bubuyog na lumalampas sa sugat ng anak ko. Maming! Hindi ba karaniwan ang sugat mo, Neri? Anong misteryo to, Maming? Ano? Binabarang po yata ako. Binabarang ako. Aray! Celia, pasensya ka na. Mahigit 1 buwan bago ako nakadalaw dito sa puntod mo. Sa sementeryong ito. Hindi ka sana maililibing dito. Kung hindi sa kagagawan ko. Kung hindi ako natuwag na panagutan ang kalagayan mo. Kung hindi ako naakit sa iba. Sana hindi kita tinalikuran. At sana buhay ka pa hanggang ngayon. Bakit ka naglagay ng bulaklak sa puntod ng anak ko? Aling Maura, Namumukhang kita. minsan ako nagpunta sa inyo. Nobyo ka ng anak ko? Hindi ho. Magsabi ka ng totoo. Kaibigan ko lang ho si Roselia. Hindi kita kilala. Hindi ko kilala ang mga kaibigan ng anak ko. Dahil pinagbawalan ko siyang makipagnobyo. Sabi nga ho ni Roselia noong nabubuhay pa siya, mahigpit kayo. Strikta. Kaya hindi makadalaw sa kanya ng kaming mga kaibigan niya. Hindi kita pipiliting umamin. Pero malalaman ko rin kung naging nobyo ka nga ng anak ko. Sa ayaw at sa gusto mo, malalaman ko ang lahat. Maming, bakit ka napailing? Edong, matapos ako magsagawa ng ritual at orasyon, napatunayan kong tama ang ikinatatakot ng anak mo. Ha? Totoong siya'y binabarang. Kaya pala hindi gumagaling ang kanyang sugat. At nilabasan pa ito ng bubuyog. Walang doktor o gamot na makapagpapagaling sa sugat na likha ng barang. Paano magagamot ang anak ko? Gagamitin ko ang lahat ng nalalaman ko. Pero limitado ang karunungan ko bilang albularya. Ano gusto mong sabihin? Ginawa ko na ang lahat ng nalalaman ko. Orasyon, ritual. Pero kahit anong gawin ko, sariwa pa rin ang sugat ng anak mo. Lalong lumalaki, lalong kumikirot, at patuloy na nilalabasan ng insekto. Maming, sinong nambabarang sa anak ko? Yan ang sinikap kong alamin. Pero lubhang makapangyarihan ang nambabarang kay Neri. Hindi ko siya makilala. Ayaw niya magpakilala. At wala akong kakayahan para malaman kung sino siya. Maming, At ang isa pang ikinababahala ko. Sa kapangyarihan ng mambabarang, maaaring mabatid niya sinisikap kong magamot ang kanyang biktima. At malamang na ako ang pagbalingan ng galit ng mambabarang. Ano, Loren? Roselia? Oo, pa. Roselia ang pangalan ng naging nobya ko. Na nagpakamatay dahil sa kagagawan ko. Hindi ko siya kilala. Minsan ko na ho siyang naipakilala sa inyo. Hindi nyo lang matandaan dahil abala kayo noon sa inyong eksperimento. Oo nga pala. Anak, maiwan muna kita rito sa hardin, ha? Itutuloy ko ang ginagawa kong eksperimento para makapag-produce ako ng mga super insects. Ha? Anak, bakit biglang nanlaki ang mga mata mo? Ang babaeng dumaan ho sa harap ng bahay, pa. Si Aling Maura yun. Maura? Yun ang byuda na ina ng nagpakamatay kong nobya.
Madali mo ang titig niya sa akin habang papalayo siya. Mga bubuyog. Biglang nagkaroon ako ng mga insekto rito sa hardin. Loren! Pa! Inaatake ho ako ng mga bubuyog! Kinakagat ako ng mga insekto! Ah! 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 Neri, Aling Maura? hindi na ako kumatok. Pumasok na ako dito sa bahay niyo dahil nakita ko umalis ang iyong itay. Alam kong nag-iisa ka rito. Huwag kayong lalapit sa akin. Alam ko kung bakit may takip na tela ang iyong braso. May sugat ka. Sugat na likha ng insekto. Matinding kirot. At hindi gagaling. Alam niyo, Walang maitatago sa akin. dahil kayo ang may kagagawa ng sugat ko. Hindi ako aamin sa binibintang mo. Pero tinitiyak ko sa'yo. Iisa lang ang paraan para matapos ang paghihirap mo. Ipagtapat mo na sa akin ang gusto kong malaman. Aminin mo na kung sino ang naging nobyo ng aking anak na naging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Aling Maura, Kapag hindi ka umamin, lalong lalala ang sugat mo. Lalong titindi ang kirot hanggang sa mamatay ka. tigilan niyo na po ang pagbabarang sa akin. Hirap na po ako. Matapos lang ang paghihirap ko. Huwag niyo lang po akong patayin sa barang. Aamin na po ako. Ibagtatapat ko na po sa inyo ang gusto ninyong malaman. Maura! Parang nanggaling ka sa amin. Hindi. Napadaan lang ako sa inyo, Edong. Gusto ko lang tulungan ang anak mo. Gusto mong tulungan si Neri o gusto mong lalo siyang pahirapan? Nagmamalasakit lang ako sa inyo dahil kabarangay ko kayo. Binabarang mong anak ko. Aminin mo. Wala kang katibayan sa binibintang mo. Hindi mo ako kayang takot. Maura, binabalaan kita. Tigilan mong pambabarang sa anak ko. Kapag hindi, magiging kriminal ako. Kapag naging matagumpay ang aking eksperimento sa mga insekto, makakalikha ako ng mga super insects. Mga insektong magkakaroon ng superior energy, pambihirang bilis sa paglipad, at mabilis na dadami ang kanilang... Nariyan na, Lauren! Pasensya ko, inabala ko kayo. Anak, bakit parang balisang-balisa ka? Ang mga sugat ko na kinagat ng mga bubuyog. Nalagyan na natin ng mga gamot ang sugat mo. Lalo kong lumalaki. Tumitindi ang kirot at may gumagalaw sa loob. Ano? Oh. May gumagalaw nga sa loob ng mga sugat mo. Parang may gustong lumabas sa katawan ko. Anak, may mga insektong lumalabas sa iyong mga sugat. Napakasakit! Tulungan niyo ako! Mamamatay yata ako sa sobrang sakit ng mga sugat kong nilalabasan ng mga bubuyog! Mamamatay ako sa sakit! Mga bubuyog! Bakit biglang nagkaroon ng mga insekto dito sa kwarto ko? Anong klaseng mga insekto to?
Pinigahampas ko na ng kumot. Hindi pa rin lumalayas. Takbo. Kahit saan ako tumakbo, parang sinusundan nila ako. Tay? Tay, bakit po? Bigla nagkaroon ng mga bubuyog sa kwarto ko. Mga insekto na parang gustong humabol at umatake sa akin. Itay, malamang po mga insekto ni Aling Mauro ang mga yun. Malamang po. Barangay din kayo ng mambabarang na yun. Loren! Ano yung bumagsak dito sa kwarto mo? Pa, nabuwal po ako sa sobrang sakit ng sugat ko. Ha? May mga bubuyog na namang lumalabas sa mga sugat mo. Isusugot ulit kita sa ospital. Pwede na pa. Kahit sa ang ospital ako magpunta, kahit sinong doktor ang tumingin sa akin, at kahit anong gamot ang inumin ko, ipahid sa mga sugat ko. Paliwala! Anak! Walang makapagpapagaling sa mga sugat ko! Anak! Aanhin mo yung gundeng! Pa, hindi ko na matatagalan ang sobrang sakit ng sugat ko. Tatapusin ko ng paghihirap ko. Hindi! Wag! Itiwan mo yung gundeng! Payapayaan Iwan mo! mo ko pa! Para wala na akong maramdamang kirot! Tatapusin ko ng buhay ko! Loren! Magpapakamatay na ako! Tay? Ano pong ginagawa niyo? Nagtitimpla ako ng matapang na kemikal, Neri. Pampatay sa mga insekto. Baka hindi niyo na po kailangan gawin yan, Tay. Baka may mga bubuyog na namang muling umatake sa atin. Malamang wala na pong mga insektong mamemerwisyo sa atin. Ha? Bakit mo nasabi yan, Neri? Aling Maming? Aba, umimpis na ang sugat sa braso mo. Hindi na nga po gaano kumikirot. Pagaling na po ito. Ang problema, Mameng, ako naman ang pinunteriya ng atakin ako ng mga bubuyog kagabi. Kung hindi siguro ako magdamag nagkulong sa kulambo, baka nakagat na rin ako ng mga insekto. Tama lamang yung naparito ako sa inyo, Edong. Ano Sandali. Eto. Ano yan? Ano po yung laman ng plastic bag na yan? Mga dahon at ugat ng iba't ibang halaman na mabisang pangontra sa mga insektong alaga ng mambabarang. Si Mameng. Salamat po, Aling Maming. Ay, walang anuman. Mag-ingat kayo mag-ama, ha? Edong. Oo. Eri. Sige, Siya pala. Salamat. Ang arbularyang yun pala ang kumukontra sa akin. Minsan niya akong pinahirapan habang ginagamot niya si Neri. Humanda ka, Mameng. Lintik lang ang walang ganti. Kayong lahat na may malaking atraso sa akin, matitikman nyo ang bagsik ng kapangyarihan ng isang mambabarang. Hello? Loren? Neri, Tinawagan kita dahil matagal na rin hindi mo ko tinatawagan. alam mong dahilan, Alam ko, tinalikuran ko si Roselia dahil sa'yo. Dahil sa pang-aakit mo sa akin. nakonsensya nga ako nang iwan mo si Roselia. Lalo pa nang magpakamatay siya. Mas nakonsensya ako. Pareho tayong may nagawang pagkakamali sa kaibigan ko. Pero nasa akin ang higit na pagkakamali. Kapag sinisikap kong ituwid ang lahat. Kaya tinapos ko ng lahat sa atin. Kahit wala na si Roselia. Naiintindihan naman kita. Hindi kita tinawagan para maging tayo uli. Gusto lang kitang bigyan ng
Babala. Babala. Mag-ingat ka, Loren. Kahit magkaibigan na lang tayo, ayoko mapahamak ka sa paghihiganti ni Aling Maura. Si Aling Maura? Malaki ang galit sa'yo ng ina ni Roselia na isang mambabarang. Kung ganon, si Aling Maura ang may kagagawan. Kaya kinagat ako ng mga bubuyog. At kaya hindi gumaling ang mga sugat ko. Kaya hirap na hirap ako sa matinding kirot. Pinaparang ako ni Aling Maura. Pinaparang niya ako. Kailan pa? Ilang araw na akong hirap na hirap sa kagat ng mga bubuyog, Derry. Diyos ko! Kumikirot na naman ng matindi ang mga sugat kong kinagat ng mga bubuyog. Nilalabasan na naman ang mga insekto, mga sugat ko. Ay, mamamatay na yata ako sa matinding sakit. Mamamatay na ako. Loren! Loren! Loren, anak. John, nakikiramay kami ng anak ko. Edong, salamat. Matalik na kaibigan pala ni Neri si Loren. Kaya hindi matingnan ng anak kong kaibigan niya sa kapao. Napakabata pa ng anak ko para mawala. Ah, Marami pa siyang mga pangarap. Pero nang mawalan siya ng malay, hindi na siya natauhan. Hindi naman siya mamamatay kung hindi siya binarang. Alam mo, Narinig kong usap-usapan ng ilang kasambahay niyo ang nangyari kay Loren. ganun din ang sabi ng ibang nakakita sa bangkay ng anak ko. Binarang siya. Kaya namatay siya sa matinding sakit ng kanyang mga sugat. Nalikha ng mga kagat ng bubuyog. At yun, mambabarang lamang ang nag-aalaga ng mga insektong pumapatay ng tao. Hindi ko mapapatawad ang pumatay sa anak ko, Edong. Malaman ko lang kung sino ang bumarang kay Loren. Magbabayad siya sa akin. Magbabayad siya ng mahal! Aling Maura, Neri, ikaw pala. Akala ko kung sino yung kumatok. naparito po ako para makiusap. Matapos kang umamin sa akin, pinakawalan na kita sa kapangyarihan ko. Gumaling na ang iyong sugat. Hindi po para sa sarili ko. Sa itay ko. Ang itay mo, pinagbantaan niya ako. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo para sa itay ko. Patawarin niyo na po siya. Hindi! Aling Maura! Lahat ng magkaroon ng malaking atraso sa akin, sisingilin ko. Sisingilin ko ng mahal. Hindi ko alam kung sinong mambabarang na nagsasabog ng lagim dito sa aming barangay. Pero isansya ko, sino man ang kampo ng dilim na yon, batid niyang kinukontra ko ang kanyang kapangyarihan. At malamang, isa sa mga araw na darating, gagantihan niya ako. Kaya kailangan doblehin ko ang aking pag-iingat at lagi ako maging handa. Hindi muna ako maglalabas ng bahay para sa ganun makaiwas ako sa bagsik ng kapangyarihan ng mambabarang. May mga bubuyog na nakapasok sa bakuran. Paano nangyari yun?
Hindi umepekto sa mga insekto ang mga pangontra sa barang na ipinahid ko sa paligid nitong aking bahay. Atakihin ako ng mga bubuyog! Ah! Ah! Tulungan niyo ako! Aling Maming! Mabuti dumating ka. Talagang pumarito po ako dahil may mahalaga akong may pagtatupad sa inyo. Ano po ba nangyari sa inyo? Bakit kayo sumigaw? Bakit po dinatnan ko kayo nakahandusay? May mga bubuyog na umatake at kumagat sa akin. Mga bubuyog po? Umalis na ang mga insekto matapos nila ako makagat. Aray, nabuwal ako na lumilipit sa sakit. Hindi ako makagulapay. Nahuli na po pala ako ng dating para bigyan kayo ng babala. Neri, Aling Maming, pag-iingatin ko po sana kayo dahil galit po sa inyo si Aling Maura. si Maura. Siya po ang nambarang sa akin. Tinigilan lamang po niya ang pagpapahirap sa akin nang aminin ko sa kanyang gusto niyang malaman. Tama yung nilala ko. Na ang biyudang yun ang kampo ng dilim na nagkakalat ang lagim dito sa ating lugar. Aling Mami, paano ko po kayo matutulungan? Isang makapapawi sa matinding kirot na nararamdaman ko sa aking mga sugat, Terry. Isang tatapos sa paghihirap ko. Ang kamatayan ng mambabarang. Hindi niyo ako maatake mga bubuyog. Bukod sa nakakulambo ako, may inihanda na akong panlaban para sa inyo. Ang spray na ito, may matapang na kemikal. Oh. Pinaghandaan ko talaga ang inyong pagdating. Hindi niyo masusunod ang utos sa inyo ng Panginoon yung mambabarang. Sige, hindi niyo ako makakagat, mga insekto. Hindi ko kayo urungan. Maglalaban tayo hanggang kamatayan. I-sprayan ko kayo ng matapang na kemikal. Mamamatay kayo, mga insekto. Mamamatay kayong lahat. Sige. Bakit po kayo napapailing sa Sargento? Hindi ka panipaniwala mga sinabi mo, Lori. Neri po, Sargento. Oh, hindi ako naniniwala sa barang. Pero totoo po sinasabi ko sa inyo. Napasugod po ako dito sa presinto dahil binabarang pong albularyo si Aling Maming. Excuse me, pero may iba pa akong aasikasuhin. Sargento, totoo po yung barang. Katunayan, minapatay na po sa barangay namin ang mambabarang na yun. Ang dati ko pong boyfriend. Iha, Maniwala po kayo sa akin, Sargento. Sumama po kayo sa akin sa bahay ni Aling Maming. Magmadali na po tayo dahil baka hindi na po natin siya abutang buhay. Makapangyarihan ng mambabarang na pumatay kay Loren. Ang ginawa niya sa anak ko, maaari niyang gawin sa akin. Pero titiyakin kong ang sinapit ng anak ko hindi mangyayari sa akin. Kung may kapangyarihan ng mambabarang na mag-utos sa mga bubuyog para pumatay, bilang isang entomologist, may kakayahan din akong lumikha ng mga insektong papatay sa mga killer bees. Ang mga bubuyog na nasa garapong ito, sa kanila ko susubukan ang aking eksperimento. Ang tubong naglalaman ng pambihirang likidong inimbento ko, ibubuhos ko sa loob ng garapong kinalalagyan ng mga insekto. Kapag naging matagumpay ang aking eksperimento, hindi na ako kayang patayin ng mambabarang.
at maipaghihiganti ko na ang pagkamatay ng aking anak. Mameng! Mameng! Dong, salamat. Dumating ka. Totoo palang sabi ni Neri, hindi ka makagulapay at namimilipit ka sa sakit. Matapos ako makagat ng mga bubuyog, hindi na ako makatayo. Parang namanhid ang aking biwang pababa. Napakabagsik talaga ng kapangyarihan ng mambabarang. Malamang, nilagyan ng mangbabarang ng lason ang ngipin ng mga insekto. Kaya ako nagkaganito. Huwag kang mag-alala, Mameng. Tutulungan kita habang sumusundo ng mga pulis ang anak ko. No? Dong, may padating na lang kayo ng mga bubuyog. Baka ako naman ang punteriya ng mga insektong yan. Sige na, tumakas ka na, Dong. Atakin ako ng mga bubuyog. Maura! Kilala ba kita? Ako ang ama ni Loren. Ang binatang pinatay sa barang. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Sabi ng iba, isa kang mangbabarang. Hindi totoo yan. Hindi totoo na ipinaghihiganti mo ang pagpapakamatay ng anak mong dalaga? Kaya binarang mo ang anak ko na dati niyang nobyo? Wala akong nalalaman sa binibintang mo. Huwag mo akong talikuran! Tiwan mong braso ko! Maura! Binabalaan kita. Huwag mo kong piliting magalit sa'yo. Pag hindi, Pag hindi ano, babarangin mo rin ako? Gaya ng ginawa mo sa anak ko? wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Maura! May araw ka rin sa akin! Ako ang tatapos sa pagkakalat mo ng lagim! Madali po kayo, Sargento. Narito na tayo sa barangay nyo. Opo, malapit na po tayo sa bahay ni Aling Mameng. Ha? Sargento, dito na po lamang tayo. Itabi niyo na po itong motorsiklo ninyo. Okay. Ayun po ang bahay ni Aling Mameng. Ho! Ang daming bubuyog na lumilipad sa paligid ng bahay. Malamang po, mga insekto po yun ng mambabarang. Kapag ganyang karaming insekto, mahirapan tayo makapasok ng bahay. Paano po, Sargento? Hahayaan na lamang po ba nating mamatay si Aling Mameng sa barang? Tay! 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 Galing na po ako sa presinto. May pulis na po nagpunta sa bahay ni Aling Mameng. Kaya umuwi na po ako. Bakit kayo? Nakatalikod lang po kayo sa akin, Tay. Bakit ang dami niyo po sugat sa mukha? Kaya nang nagpunta ako kina Mami, kinatake ko na mga bubuyog. Bakit nanginginig po kayo? Tay, Parang nalason ang buong katawan ko, anak. Tay! Nakawinga ako. Pero hinahina ako. Makiluto. Mga sugat ko. Kinagat ng mga insekto. Nagdidilim ang tingin. Itay! 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 Mga kasama! Rento! Sabi ko, maraming bubuyog sa paligid dito bahay na pupuntahan natin. Oo, wala. Ni isang insekto lumilipad dito eh. Tama ko yun. Tahimik na tahimik ang paligid ah. Maraming bubuyog dito kanina. Kanina? Kaya sinundo ko kayo sa presinto. Hindi ko alam. Bakit ngayon? Wala na ang mga insekto rito. Papasok ako sa loob ng bahay.
Ayon sa nag-report sa akin kanina sa presinto, may albularya daw dito ng nangangailangan ng tulong. Tulungan niyo ako. Kayo si Aling Mameng. Ako nga. Nananhin na yung buong katawan ko sa matinding kirot ng aking mga sugat na kilagat ng mga insekto. Nagdidilim na ang paligid ko. Oh, Aling Mameng! Aling Mameng! So, patay na siya. Dali! Sarento! Bakit ka humahangos at bakit ka umiyak? Sarento, pupunta po ako sa mga kamag-anak ko dahil patay na po ang itay ko! Bakit? Ha? Isang langkay ng mga bubuyog ang palapit sa akin! Ha? Sarento, aatakihin po kayo ng mga insekto! Oh my God! Sarento! Kinagat ako ng mga bubuyog! Makirot na makirot! Namamani ng buong katawan ko sa sobrang kirot! Bakit ka nagdidilim ang tingin ko? Sarento! Sarento! Batid ni Maura na siya at walang iba ang pinaghihinalaan kong nambarang at pumatay sa anak ko. At alam kong ililigpit niya rin ako. Lalo pat pinagbantaan ko siya. Ang hindi niya alam, sinadya kong pagbantaan at galitin siya upang gamitin niya ang kapangyarihan niya laban sa akin. Tiyak na gagamitin ng mambabarang na iyon ang kapangyarihan niya. Uutusan niya ang kanyang mga alagang insekto para patayin ako. Paghahandaan ko ang pagdating ng mga bubuyog ng mambabarang sa pamamagitan ng mga insektong ginamitan ko ng aking eksperimento. Mga alaga kong bubuyog, humanda kayo. Pagdating ng mga inutusan ng mambabarang na umatake sa akin, pakakawalan ko kayo. At magaganap ang pinakamabangis na sagupaan ng mga insekto. Mga bubuyog ng mambabarang laban sa inyo. Aking mga insekto! Mameng, Edward, bakit ka lumuluha rito sa kawalan? yung maawa ko nang wala pa sa panahon dahil sa kagagawa ng isang kampo ng dilim. Pareho tayo. Maaga tayong binawian ng buhay dahil sa kapangyarihan ng mambabarang. Kaya hindi matahimik ang aking kaluluwa. Ako man. Aling Mameng, mga John, pareho po ninyo. Hindi rin matahimik ang aking kaluluwa dahil sa kagagawa ni Aling Maura. Napakasama niya. Wala siyang karapatan na bawian tayo ng buhay. Hanggat nabubuhay siya, marami pa siyang magiging biktima. Dapat mahinto ang pagsasabog ng lagim ng mambabarang. Paano, Mameng, Loren? Paano maihintong pagsasabog ng lagim ng mga alagang insekto ni Maura? Ang mga bubuyog na pumapatay. Tapos na akong magsagawa ng ritual at orasyon. Mga alaga kong insekto, lumabas na kayo sa garapon. Aking mga alipin, ako ang inyong Panginoon na nag-uutos sa inyo. Patikimin nyo ng bagsik ng inyong kamandag
ang taong iniutos kong patayin nyo sa gabing ito. Humayo na kayo, aking mga alipin. Sundin nyo na ang aking utos. Gaya ng dati, pumatay uli kayo. Magsabog uli kayo ng lagim. Mga alaga kong insekto. Mga bubuyog na sa karunungan ko'y naging mga pambihirang insekto. Mga super bees. Mga killer bees na nakaprogramang pumatay ng mga kapwa nyo insekto. Lumabas na kayo sa garapon. Salubungin ninyo ang langkay ng mga insektong inutusan ng mambabarang para patayin ako. Salubungin niyo silang lahat at patayin! Ganyan nga, mga alaga kong insekto! Patayin niyo ang mga bubuyog ng mambabarang! Patayin niyo silang lahat! Oh, hindi! Hindi totoo ang nakikita ko sa inorasyonan kong kumukulong tubig. Ang aking mga aliping insekto napatay ng mga bubuyog na alaga ni Edyon. Ha! Hindi ba rito? Ang iba kong mga alagang insekto. Lumabas kayong lahat sa garapon! Mga alipin ko! Humayo kayo! Sasamahan ko kayo! Titiyakin ko ang kamatayan ng taong ipagpapatay ko sa inyo! Ngayon, hindi na manganga si Maura. Nagamitan ako ng kanyang kapangyarihan bilang mambabarang. Higit na mapamuksa ang mga alaga kong pambihirang insekto. Ang mga super bees, mga killer bees na nakaprogramang pumatay ng mga kapwa nila insekto. Napatay na ng mga alaga kong insekto ang mga aliping bubuyog ni Maura. Hindi lahat! Si Maura! May kasama siyang langkay ng mga bubuyog! Ang pinakamalaki mo kamali. Nagdiwang ka agad. Gayong hindi ka pa nakatitiyak ng tagumpay at panalo. Pakakuwalan ko uli ang aking mga alagang insekto! Maalipin ko! Atakihin nyo na siya! Katapusan mo na, John! Hindi mo na magagamit laban sa akin ang mga insekto! Buong na ng iyong eksperimento! Nakagat ako ng mga bubuyog! Sige! Nanunuot sa katuwang kong matinding kirot ng aking mga sugat! Namamanhit ang buo kong katawan! Sa bagsit! Ang lasong nasa ngipin ng aking mga alipin kong insekto! Hindi na magtatagal lang iyong buhay! Mamamatay ka na! Nagtutulim ang paningin ko. Marami pa, mga alipin kong bubuyog. Marami pa akong ipapapatay sa inyo. Hanggat may mga taong kinamumuhian ko, patuloy kayong magsasabog ng lagim. Papatay kayo ng papatay! Magpahinga muna kayo, mga alipin kong insekto. Hanggang wala pa akong ipapapatay sa inyo, pumasok muna kayong lahat sa garapon at maghintay ng aking utos. Yan. Ganyan nga. Diyan muna kayong lahat sa inyong tirahan. At magpapahinga na rin muna ako. Kayong tatlong insekto, bakit hindi pa kayo pumasok sa loob ng garapon? Bakit umali-aligid kayo sa akin?
Bakit niyo ako kinagat? Oh my... Oh! Makirot na makirot ang mga sugat ko! Oh, sumisingit sa buo kong katawan ang kirot! Oh! Oh! Didilim ang paningin ko! Mameng, patay na si Maura. Oh, yun. Namatay siya sa magsik ng kamandag ng kanyang mga alagang insekto na sinaniban ng ating mga kaluluwa. Aling Maming, Mang John, bago kami wala yung ating mga kaluluwa sa mga bubuyog na sinaniban natin, nakapaghiganti na tayo sa magpaparang. Oo, Loren. Matapos nating kasangkapanin ang mga killer bees para mabigyan ng hustisya ang ating pagkamatay. Ngayon matatahimik ng ating mga kaluluwa at wala nang magsasabog ng lagim ng mga bubuyog na pumapatay. Walang ibang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Gaano man kabagsik ang walang katapusan. Tanging ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ang walang hangganan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang mga bubuyog na pumapatay sa isa na naman gabi ng lagi.